tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang ating oras, 8 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Sasamahan ka ni DZRH reporter Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay huling araw ng buwan ng Nobyembre, November 30, 2025. Sa pangalan po ni RH5 Val Gonzales, ako po muna inyong mga kasama hanggang alas 7 ng umaga dito sa Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa ulo ng ating mga balita, Trillion Peso March 2.0 kasado ngayong araw ni Bonifacio. Face mask at iba pang takip sa muka bawal sa mga rally ayon sa MPD. Mega Balita Linggo. Mga organizer ng Trillion Peso March nanindigan na hindi mananawagan ng resign. Mega Balita Linggo. Pinay OFW kumpirmadong nasawi habang 12 pa ang nawawala sa malaking sunog sa Hong Kong. Mega Balita Linggo. 15,000 na pasahero ng PH flag carriers na apektuhan ng Airbus update. Mega Balita Linggo. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa Martes. Mega Balita Linggo. Sa detalye po ng ating mga balita, kasado na ang buong puwersa ng Philippine National Police para sa kilos protesta kontra korupsyon ngayong linggo. Ayon po kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., higit 15,000 na pulis ang ipinakalat upang magbantay sa protesta sites o protest sites sa Metro Manila. Higit po ni Nartates, ang pagtatalaga ng puwersa ay hindi upang manakot, kundi kahandaang rumisponde sa mga emergency situations at kung may mga lalabag sa batas. Mega Balita Linggo.
Ipinagbawal na po ng Manila Police District ang pagsusuot ng maskara o kahit anong takip sa mukha sa gitna po ng rally ngayong araw, November 30. Sa abiso po ng MPD, ito rin ang nakasaad sa City Ordinance 9134 na para sana sa mga motorcycle rider. Ipatutupad ito ng MPD sa anti-corruption protests, bukod pa sa panigurong walang dalang armas, pampasabog at nakalalasing na inumin ang mga dadalo sa mga pagtitipon. Samantala, umapila naman ang National Historical Commission of the Philippines sa mga rallyista na huwag nang idamay pa ang national monuments sa kanilang mga aktibidad. Mega Balita Linggo. Kaugnay po niya, nanindigan ang mga organizer ng trillion peso march na hindi nila bitbit ang mensahe ng pagbibitiw. Pagbibitiw po sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Aquino D, isa sa mga convenor ng Tindig Pilipinas, hindi sila pro-anyone kundi anti-everyone. Ibig sabihin ay hindi sila kampi sa kung sinong opisyal na balak lang umanong iluklok na mga nananawagan ng destabilisasyon sa pamahalaan. Para po sa grupo, sigaw pa rin nila ang pananagutan sa gobyerno at pagtikil ng political dynasty. Mega Balita Linggo. Habang naniniwala naman po si dating dating Senate President Franklin Drilon na hindi solusyon sa problema ng bansa ang mga panawagang pagbibitiw sa pwesto. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Drilon na ililihis lamang nito ang issue sa mga tunay na problema ng bansa. Aniya, sa halip na resignation, marapat lamang na ituloy ang investigasyon dahil nagkaroon na ng culture of impunity sa bansa na wala nang natatakot sa batas dahil walang napaparusahan. Pakinggan po natin si Drilon. Ituloy po natin ang investigasyon. Dapat mabilisan at maparusahan yung mga nagkamali. Hindi po pwedeng makalimutan ito. Kaya ako'y hindi pabor, Cesar, sa mga panawagang resignation. Dahil sa iyan po ay it diverts our attention to the real problem that we have. Ang tunay po nating problema at ito'y sinasabi nga natin, yung culture of impunity. Wala pong takot sa batas. Samantala, naglabas ng manifesto of support ang organisasyon ng mga retiradong general at flag officer para sa kasalukuyang liderato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa sulat na may petsyang November 28, kinundena ng Association of General and Flag Officers o AGFO ang mga panawagang destabilisasyon sa pamahalaan. Batid umano ng grupo ang kasalukuyang political climate ng bansa, maging ang mga pagkalampag na magbawi ng suporta ang militar sa presidente. Pero giit po ng AGFO, iniluklok ng taong bayang ang Pangulo at dapat igalang ang saligang batas. Pirmado po ang manifesto ng board at 75 pang dating opisyal ng AFP, Philippine National Police at iba pang security agency. Mega Balita Linggo. Samantala, nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga rallyistang magtatangka pa ring lumapit sa Mindiola. Mensahe po ng kalihim bago ang trillion peso march, huwag nang subukan pa ang Philippine National Police. Ani po ni Remulla, pasensya na lang dahil ang batas ay batas. At kampanya ng PNP ang magpatupad ng pananagutan. Araw umano ng paggalang kay Andres Bonifacio ang November 30 at igalang pa rin ng opisyal ang karapatan ng lahat ng sumisigaw at humihiyaw. Mega Balita Linggo.
Habang nakaalerto na rin ang Eastern Police District at Rizal Provincial Police para sa inaasahang malaking rally ngayong November 30. Partikular na babantayan ng EPD ang seguridad sa paligid ng EDSA Shrine kung saan magtitipon ang mga rallyista sa umaga bago ang marcha patungong People Power Monument. Samantala, maglalaan naman ng 300 na tauhan pang augment o pag-augment ang Rizal PPO sa aktibidad. Parehong sinabi ng dalawang unit ang pagpapatupad nito ng maximum tolerance at respeto sa malayang pamamahayag. Mega Balita Linggo. Sa atin pong pagbabalik, raratsadahan pa natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 6:18 ng umaga. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya.
CC oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Alas 6:22 na po ng umaga at lumabas muna tayo ng ating himpilan. At makibalita po dyan sa EDSA People Power Monument. Dahil andyan pong ating kasamang si RH45 Reynador. Binabantayan ito pong malaking rally ngayong araw ni Bonifacio. Reynador, kamusta dyan? Good morning, Wena. Dito ngayon sa EDSA People Power Monument, dito sa kahabaan ng EDSA, corner ng White Plains, busy na yung ating mga kapulisan. Marami pong mga nandito ngayon upang ayusin kung sakaling mag-umpisa ngayong alas 9 na itong rally na gaganapin dito sa lugar na ito. Ang mga pulis dito ay sinabi nila na full alert sila sapagkat ayon sa kanila ay mas marami o medyo marami-rami ang darating ngayong araw nito kumpara noong nakarang rally na ginanap din dito sa EDSA People Power Monument. Ang mga nandito ngayon as usual ay maraming mga ambulansya, maraming mga kubol na kung saan ay kung magkaroon ng emergency ay may mga doktor at mga nurses na atindi sa mga dadalo rito sa rally rito sa araw na ito ngayon. Nakikita ko rito ngayon, Wina, na talagang full blast ang ating mga otoridad sapagkat hindi lamang mga polis ng Quezon City ang nandito, kundi mayroon ding, of course, yung MMDA at yung mga enforcer. At nakikita ko ngayon, may mga punti ng dumarating na lalawak sa rally. Nakikita po yung kanilang mga puting bandera, yung Akbayan group na bumababa mula sa sinasakyan nilang white vans dito ngayon sa White Plains. Ayon naman kay DPOS Chief Retired General Elmo San Diego na hindi nila papayagan na doon na magkumpul-kumpul sa may EDSA at nitong White Plains Road sapagkat sabi niya ay hindi dapat maabala ang trapiko sa araw na ito. Pero nung ako ipapasok dito kanina, Wina, ay apektado na ang daloy ng trapiko sapagkat may mga enforcer at mga MMD na sa gitna ng EDSA ang nagmamando upang hindi sila, o ibig sabihin, ay ginaguide nila na pwedeng kumanan pa ngayon dito sa White Plains habang papunta sila doon sa lugar na kinapupuntahan doon sa may Temple Road sa gawi ng White Plains na mismo. Sa ngayon ay payapa at magandang panahon. Walang ulan at medyo madilim-dilim pa ng konti, hindi pa nagpapakita ang haring araw. Yan ang ating situational report, RH45, Reynador, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat, Reynador. Samantala, binakura na po ng Manila Police District ang paligid ng Menjola para sa inaasahang malawakang rally ngayong araw ni Bonifacio, November 30. Naglagay po ang pulisya ng mga barikadang may razor wire, concrete barriers at naglalakihang container sa Solano Street, kanto po ng Ayala Boulevard maging sa bahagi ng Recto Avenue. Payo po ng MPD, asahan na ang delay sa daloy ng trapiko sa paligid po ng Malacanang kaugnay ng mga saradong kalsada. Magugunitang sa parehong area, nagkagulo. Nagkagulo po noong September 21 matapos ang pag-atake ng grupo ng kabataang kinasuhan din kalaunan ng pulisya. Mega Balita Linggo. Nakalatag na ang traffic management plan ng Metropolitan Manila Development Authority para sa trilyon peso march ngayong araw. Ayon po sa MMDA, inaasahang magtitipon ang mga rallyista o ilang assembly points sa Maynila at Quezon City. Sa Maynila, kabilang dito ang Liwasang Bonifacio, Plaza Salamanca at UN Avenue, kanto po ng Taft. Habang sa Quezon City naman, magkikita-kita ang mga rallyista sa EDSA,
sa EDSA Shrine sa Connecticut at sa Lasal Green Hills bago magmarcha patungong People Power Monument. Magpapatupad po ng no day, no absent policy ang MMDA para tutukan ang mga kaganapan ngayong araw ng linggo. Balita Linggo. Samantala, nag-abiso po ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga motorista hinggil po sa mga isasarang kalsada kaugnay ng isasagawang kilos protesta ngayong linggo. Kabilang sa mga isasara ang pareho pong linya ng Bonifacio Drive mula sa Anda Circle to P. Burgos Avenue. Sarado din po ang southbound ng Rojas Boulevard mula sa Katigbag Drive patungong Quirino Avenue. Pati po ang northbound ng Rojas Boulevard from Quirino Avenue hanggang P. Burgos Avenue. Sarado din po ang Katigbag Drive at South Drive, Independence Road East at westbound lanes ng Calao Avenue mula sa Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard. Sarado din po ang east at westbound lanes ng P. Burgos Avenue mula sa Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard. Isinara din po ang Maria Orasa Street from UN Avenue hanggang P. Burgos Avenue. Maging ang stretch po ng Finance Road mula sa Taft Avenue hanggang P. Burgos Avenue. Sarado din po ang Round Table. Ito po ay sa Palacio Street at General Luna Street. Maging ang Mabini Street po mula sa Calao Avenue hanggang UN Avenue ay sarado. Hindi rin po madadaanan ang CM Recto Avenue mula sa N. Reyes Street hanggang Menjola Street. Maging ang stretch ng Legarda Street from Figuera Street hanggang San Rafael Street. Pati rin po ang stretch ng Magallanes Drive mula sa Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. At sarado din po ang Ayala Bridge. Pati ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Mega Balita Linggo. Kaugnay po niyan, maapektuhan ng trillion peso march ang ilang bahagi ng EDSA, Katipunan, Ortigas, White Plains at Temple Drive mula ngayong araw. Abiso po ng Quezon City Government, alas 6 pa lang ay sarado na po ang White Plains kung saan nakatayo ang stage para sa programang formal na magsisimula bandang alas 8. Itinakda namang parking space ang Temple Drive hanggang Giraffe Street para sa light vehicles, Boni Serrano Street bound, one side parking para sa mga bus, 18th to 20th Avenue para sa bus at light vehicles, at bahagi ng EDSA People Power Monument hanggang Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Mega Balita Linggo. Labas uli po tayo ng ating himpilan dahil baha sa Luneta 2.0 tuloy sa kabila ng umano'y pananabutahe. Pagharang ng mga otoridad ayon sa organizer. Live mula sa Luneta, andyan ang ating kasamang si RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Uwi na nanindigan yung bagong alyansang makabayan na walang atrasan yung ikalawang sigwada ng baha sa Luneta rally sa kabila ng tinawag nilang pananabutahe at pagharang umano ng mga otoridad. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, hindi sila makapag-assemble ng entablado dito sa kahabaan na ito ng Rojas Boulevard dahil naghahanap daw ng permit yung mga kapulisan. Alas 12 ng hating gabi daw dapat nakaset up yung kanilang entablado at ipinatupad na raw dapat yung road closure kanina pang hating gabi. Idiniin ng Secretary General na koordinado naman yung rally sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Gayon din sa Metropolitan Manila Development Authority na nagbigay daw ng pagsigurong ibibigay yung kinakaukulang mga tulong kagaya ng ibinigay nila noong INC rally kamakailan. Punto pa niya maging yung September 21 rally dito rin sa kaparehas na area. Wala rin daw permit pero matagumpay at maayos naman na naidaos. Pakinggan natin yung Secretary General.
kinakondinan natin itong patuloy po na pagharang ng pulis sa Baha sa Luneta 2.0 protest preparation. Dapat kanina po kaming 12 a.m. nakapag-set up ng stage, sound relay, LED wall. Dapat may road closure na sa oras na ngayon. Dapat naghihintay na tayo sa mga tao na dumating. Tumatagsa na nga yung ilan. Nagtatanong saan ang protesta. Pero malinaw po na ito ay tangka nila na harangin, hindi na magsalita ang tao laban sa ito po ay kaugnay din doon sa kanilang ginagawa sa Mindiola at ito yung overkill na security preparation, ilang layer na container ban, barbed wire, concrete barrier, parang praning na praning ang Malacanang. Takot-takot sa taong Bayan, malinaw daw na tinatangka ng mga otoridad na haranging magsalita yung taong bayan at tutulan yung malawakang korupsyon sa nasyonal na pamahalaan. Mula dito sa Luneta, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Kaugnay pa rin yan, makikilahok din si dating Senate President Franklin Drilon sa trillion peso march sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Kaisa rin ang dating senador sa panawagan na panagutin po ang lahat ng sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control scandal. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi po ni Trilon na lumalala ng ganito ang korupsyon, katiwalian kung saan umabot na sa bilyon-bilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan dahil sa nawala na ng takot ang mga Pilipino sa batas. Ayon kay Drilon, namamayani ang kultura ng impunity sa bansa na wala nang sinusundang batas. Kaya dapat mayroon umanong managot kundi magpapatuloy pa rin ang kilos protesta. Pakinggan po natin si Drilon. Na ang mga rally sa bukas ay dapat ipadamdam sa ating mga tao sa pamahalaan na dapat ituloy itong investigasyon at ipaliwanag sa taong bayan kung anong nangyari. Hindi po pwedeng makalimutan ito dahil pag ganyan, umuulit na naman ito. Sa iba po nating balita, isa ng Pinay ang kumpirmadong nasawi sa malaking sunog na nangyari sa Taipo District sa Hong Kong. Ayon po sa Philippine Consulate General, isang overseas Filipino worker ang naitalang patay habang isa ang sugatan at 12 pang Pilipino ang patuloy na hinahanap sa ground. Kaagad namang binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang naulilang pamilya nang hindi muna pinangalanang OFW. Nang tanungin ang 10 years old na anak nitong lalaki, sinabi umano ng bata na gusto nitong maging bumbero upang wala nang mamatay sa sunog. Tiniyak naman po ni Kakdak ang buong tulong at suporta sa pamilya mula sa pamahalaan. Mega Balita Linggo. Samantala, abiso po sa ating mga motorista. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa pagtaya po ng oil industry sources, posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina, taliwas sa inaasahang rollback. Posible namang bumaba na hanggang 3 pesos ang kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, dapat pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtulak na mapasa ang anti-dynasty bill kung saan nais niya talagang magkaroon ng reforma sa gobyerno. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi po ni dating Senate President Franklin Drilon na ito ang pinakamalaking magagawa ni Pangulong Marcos para sa pagbabago sa Pilipinas.
Ayon po kay Drilon, hindi talaga maipapasa ang naturang bill kung hindi ito iuutos. Iuutos ng Pangulo dahil lahat halos umano sa Kongreso ay mayroong mga kamag-anak na opisyal ng gobyerno kasabay nila. Pakinggan po natin ulit si Drilon. Yung anti-dynasty bill. Aba, talagang hindi po maitulak ito, na hindi maipasa ito, kung hindi sasabihin ng Pangulo sa Kongreso na, hoy, ipasa niyo na yan para sa kabutihan ng ating bansa. Kung hindi niya po sasabihin yan, lahat po sa Kongreso, may kamag-anak sa ating pamalaan, kaya hindi po maitulak yan. Yan po ay malaking bagay na magagawa ng ating Pangulo. Samantala, naniniwala si bagong Department of Finance Frederick Go na muling babalik ang normal spending ng gobyerno sa susunod na taon. Sa panayam nito sa special on Saturday, sinabi ni Go na nakabuti ang isinagawang investigasyon at sinigurado niyang lahat ng ahensya ay gagamitin ang kanilang pondo sa tama at epektibong programa. Pakinggan po natin si Go. So, ang pagsabi ko babalik ang normal spending, ibig ko lang po sabihin yung NEP level, no? Pero ang pinaka-importante dito is what is inside the GAA or inside the NEP. Samantala, binigyang diin ni Go na extremely important ang pag-invest ng mga private sector para sa mas marami pang oportunidad sa mga Pilipino at sa buong bansa. Mega Balita Linggo. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. .45 na po ng umaga. Sa pangalan pa rin po ni RH5 Val Gonzalez. Ako po muna niyo mga kasama hanggang alas 7 ng umaga dito sa Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa detalye pa rin po ng ating mga balita, itinakda ng Bureau of Customs ang ikalawang round ng bidding para sa luxury vehicles na mga diskaya sa December 5. Ayon po sa BOC, isasagawa ang public auction sa Auction and Cargo Disposal Division ng Port of Manila ganap na alas 10 ng umaga. 4 pong sasakyan ang nakatakdang ipasubasta kabilang ang Rolls-Royce Corina 2023, Bentley Bentiaga 2022, Toyota Sequoia 2023 at Toyota Tundra 2022. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na posibleng ibaba ang floor price upang mas maraming bidder ang makisali. Bigong maipasubasta ang 4 na mamahaling sasakyan noong November 20. Mega Balita Linggo. Abiso naman po para sa mga may e-trikes. Dahil aarangkada na po ang mahigpit na crackdown na laban sa e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada simula December 1. Ayon po kay Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, i-impound po ang lahat ng e-bikes at e-trikes na mahuhuling dumadaan sa major roads. Ito po ay dahil sa dumarami umano ang reklamo na maraming rider ng e-bikes at e-trikes ay walang driver's license at hindi dumaan sa road safety training. Ilang mga bata rin aniya ang nagmamaneho ng e-bikes sa national highways na lubhang mapanganib.
Bago po ipatupad, tiniyak po nila na magsasagawa ang LTO ng information drive at bibigyan din ng 5 araw ang mga LGU para ipaalam sa kanilang mga residente ang bagong patakaran. Mega Balita Linggo. Samantala, magiging pampalasa na lamang ang manok o baboy. Manok o baboy sa handaan kung ang budget ay nasa 500 pesos lamang. Ito po ang naging komento ni United Broiler Raisers Association Chairman Attorney Bong Inchong sa pahayag ng DTI na kakasya na ang 500 pesos bilang budget pang Noche Buena. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Inchong na ang mabibili lamang sa naturang budget ay mga grocery item gaya ng macaroni at konting keso. Pero kung ang nais ang nais ng ating mga kababayan ay traditional na handaan sa Noche Buena ay kulang na ang 500 pesos lalo't nagmahal pa. Nagmahal pa po ang presyo ng karne dahil sa nagdaang mga kalamidad. Pakinggan po natin si Inchong. Nagmahal yung mga bangos, tilapia, nagmahal. Kaya may konting paglipat sa manok. Ganun pa man, yung 500 pesos ay baka grocery items yun. Yung mga macaroni siguro, konting keso, pero yung manok, baboy at ay siguro panlasa na laang. Kung iisipin nga po talaga, parang hindi naman talaga kakasya ang 500 pesos. 500 pesos pang Noche Buena. May nakikita nga po ako sa ating social media na nag-share mga bata o mga nagtatrabaho ng binibigyan ng kanilang magulang ang kanilang nanay. Ikaw ba, Kuya Head, binigyan mo na ba ang iyong nanay ng 500 pesos? Maliit nga daw, 'di ba? Ay, iniisip ko kung bibigyan ko din ng aking nanay, baka sabihin niya ring maliit. Pero tayo mga Pilipino, kilala naman tayo sa pagiging masigasig kung anong ibigay sa atin. Kung anong meron tayo, kaya nating pagkasyahin. Pero kahit gano'n naman, mataas pa rin talaga ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Mega Balita Linggo. Samantala, nagbabala po ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda at baybayin sa Ilocos Norte at Cagayan hinggil sa posibilidad ng pagbagsak ng rocket debris sa karagatan sa November 30 o ngayong araw po. Dahil ayon po sa Philippine Space Agency, ilulunsad ng China ang Long March 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 8:12 ng gabi at 9:34 PM oras po ng Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa 2 drop zones. Ang una ay nasa humigit kumulang na 39 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 60 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan. Ang ikalawa naman po ay sa 69 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan at 91 nautical miles mula sa Camiguin Norte. Nagpatupad na ng pansamantalang maritime restrictions ang Coast Guard District Northeastern Luzon sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan din ang mga mangingisda na umiwas at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang makita nilang posibleng debris. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, umakyat na sa 5,583 ang kaso. Ang kaso po ng Human Immunodeficiency Virus o HIV para po sa third quarter ng taon. Ayon po yan sa Department of Health. Sa tala po ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, mas mataas ng 22% ang naitalang kaso ngayong taon po kumpara noong 2024. Mga lugar sa National Capital Region ang nakapagtala po ng maraming kaso na sinundan po ng Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas at Davao Region. Ayon po sa DOH, mayroon ng 305 na designated HIV care facilities na
na nagbibigay ng libreng seminar, counseling at testing treatment sa lahat po saan mang panig ng bansa. Mega Balita Linggo. Sa ating pagbabalik, abay makikibati naman tayo sa mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Ang ating pong oras, 6:52 ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. 5 minuto na lang po bago mag 7:00 ng umaga. Sabi po ni Alma Herminio, magandang umaga daw, awa lamang ang nararamdaman ko sa mga nagrarally, sa mga rally nila at nasasaktan. Hirap lamang, may katuparan ba ang hinaing nila? Sabi ni Alma. Patungkol naman po sa 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Abay, sabi po ni Teresita at Yansa ni Ma'am Teresita, kasya naman daw sa apat ang 500 pesos. Depende daw sa lulutuin at dami ng kakain sa Noche Buena. May meron po dito mga nagpapaalala sa ating YouTube Live para po sa mga dadalo sa rally. Abay, mag-ingat daw po tayong lahat. Huwag na po nating hayaan na maulit-ulit ang nangyari po noong September 21.
bago po ang ating mga rally, abay, meron pong sunog. Meron pong sunog na sumiklab sa bahagi po ng Senado sa Pasay City. Maya-maya po, antabayanan po ang ating detalye. At makibalita po tayo. Lumabas pa rin po tayo ng ating himpilan dahil si RH29 Boy Gonzales andyan po sa Ayala Bridge. Magandang umaga, birthday boy, Boy G. Good morning. At dito tayo sa Ayala Bridge. At nakasarado itong Ayala Bridge. May mga dalawang container van. Pati yung magkabilang side ng Ayala Bridge ay may dalawang container van at meron pa mga badwar ngayong na rally ng anti-corruption rally dito sa area ng lungsod ng Maynila. At itong pinuntahan kong ito ay may mga badwar pa ito bago ka dumating ng Ayala Beach sa kanto ng Romualdez at Ayala Boulevard ay sarado na at punong-puno ng mga pulis itong lugar in loob at ay mga deployment ng Philippine National Police. Kaya sa mga motorista, sa mga dadaan, kumaliwa sila ng Romualdez kung sila ay patungo ng Quezon Boulevard o Quiapo area. Dahil sa hindi sila madadaanan dito. Kung galing ka naman ng Quiapo, mabagsas ka ng Carlos Palangka, pagdating mo ng Ayala ay sarado nga itong magkabilang buong tulay. At ngayon ay pinuntahan ko pa kagabi itong Menjola naman at sa Ligarda, Menjola Recto at sa Leon Street may mga nakalagay din na mga container van doon na hindi na pwede madaanan. Kaya yung mga naglalakad patungo, yung mga nakatira sa vicinity ng Malacanang ay naglalakad na lamang sa gilid. Pero kahit na motor o meron dito dumadaan mga nakabisikleta, pwede naman dumaan sa gilid ditong Ayala Bridge. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, dumako naman tayo sa Central Luzon. Dahil higit po 2,000 pulis, dineploy na po para sa augmentation ng trillion peso march. Nandiyan po ang ating kasamang CRH25, Grace Sansano. Grace? Yes, kagabi pa lamang ay sumukat na patunga dyan sa NCR ang mga tauhan ng pulisya na nasa 2,100 na pinadala mula sa iba't ibang mga provincial unit ng PNP dito sa buong Central Luzon. Sila ay makakatuwang ng NCRPO para nga makatulong sa pagbabantay at para sa seguridad ng maayos at mapayapang mga isasagawa sa araw na ito. Ang mga pulis na ito ay mayroong pasanayan para nga sa mga taktikal o pagtugon sa ganitong mga situation. Ang mga ito ay ipinadala para nga makatulong sa ating mga kababayan, lalo pat inaasahang ngayong araw ay dadagsana ang marami o libo-libong mga rallyista ayon sa Regional Director ng PNP dito sa Central Luzon na si Police Brigadier General Ponce Revelio Piñones Jr. ay ang mga ito sila ay inaasahang ipapatupad nila ang maximum tolerance at may mga ilang serye na rin na dumaan na sa maraming pagsasanay ang mga pulis na ipinadala. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Paalala pa rin po sa mga dadalo sa rally, saan mang sulok po ng bansa, tayo po ay mag-ingat. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang umaga po sa mga bumabati, sa mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Magandang umaga din po sa aking pamilya dyan sa Sorsogon. Pero bago po tayo magpaalam,
Flash Report. Flash Report! Ang sunog po na sumiklab dyan sa Senate area sa Pasay City abay itinaas na po sa unang alarma. Antabayanan po natin na ang iba pang detalye maya-maya lamang po. Flash Report. Flash Report! At dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan sa pangalan pa rin po ni RH5 Val Gonzalez. Ako po yung nakasama, ito po si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Ang ating oras, 7:03 ng umaga.